just express our gratitude. Palakpak man yan, magsigawan yan. Hindi pa niya nagpagsabat ang puri sa ating Panginoon. Sabi ka nila, let everything that has breath, praise ye the Lord. Oh God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Una po, gusto ko muna magpasalamat sa Diyos. Hiningatan niyo po kami mga taga Palawan na makabiyahe po from Palawan papunta dito sa Manila, mga kapatid. Salamat. Nakita ko yung aking mga kamag-anak, nakita ko yung ating mga kapatiran galing ng North and South Luzon District, mga kapatid. Totoo talaga yung sinasabi ng Biblia, Psalms 133 verse 1, napakabuti at napakaligaya sa ating pagmasid ang nagsasama-sama at nagkakaisang magkakapatid sa Panginoon. Walang kaparis na galang, walang kaparis na saya, mga kapatid. At totoo po yung sabi ng MC, it's not about Palawan, hindi po ito patungkol sa North and South Luzon District. Actually, tayo po ay nandito bilang sama-samang nagpapasalamat sa Panginoon sa ginawa ng Diyos sa taong 2025, mga kapatid. Hallelujah. Nais ko rin pasalamatan ang leadership ng ating pong mahal na pastor, Bishop Joseph Danera, ang asawa, Pastora Violi. Sa aking mga magulang, Sorry Matei, Pastor Sandy, and Pastora Grace. Ito na po ako after 26 years. Dating bata lang na nandito, marahil pumunta sa anniversary. Biyaya ng Panginoon ang lahat. Tunay. Habag at biyaya lang ng Diyos ang lahat, mga kapatid. Sa aking mga kapapastor sa Palawan, mapagpalang umaga po, maging sa North and South Luzon District. Mapagpalang umaga sa ating mga kamanggagawa, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Wala ko itong masabi, napakabuti ng ating pong Panginoon, mga kapatid. So wala pong pagtatagal, tayo po ay dadako sa pagkikaseta ng ating Panginoon, mga kapatid. At natasan po ako ng pamunuan. At naniniwala po ako, mga kapatid, na nandito rin ho ako for a divine purpose. For a divine assignment, mga kapatid. I will do my best. Bilang teacher, mga kapatid, bilang pastor, gagawin ko po yung aking makakaya. Pero hayaan natin ang Panginoon ang patuloy pong mangusap, magbuklod sa atin kung ano man ang nais sabihin ng Panginoon, mga kapatid, ano man ang nais iparating sa atin ng Diyos. Naway sama-sama po tayo, mga kapatid. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 3. Hallelujah. Talatang 13 hanggang 14. Ang sabi po dito ng salita ng ating Panginoon sa Tagalog, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Purihin po ang ating Panginoon. Ang hihiling ko po yung panalangin sa ating pong mahal na Bishop. Dakila namin Diyos, maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon, sa pagdaraos ng anibersaryo ng FCGC. Alam ko, Panginoon, sa araw na ito, mayroon kang malaking layunin para sa bawat isa. Pero Diyos, sa paghahayag ng iyong salita, Panginoon, hayaan mo, Diyos, na maging bukas ang lahat ng mga puso na narito, Panginoon, upang tanggapin ang iyong salita na mayroong kagalakan-ugahan. At nawa, Panginoon, ang mensahe na manggagaling sa iyong salita, Panginoon, ay babauli namin, pag-ulit namin sa aming pong mga tahanan. At nawa, Diyos, minsan pa, iniimbitahan namin, Lord God, ang iyong banal na presensya na siyang mangusap sa bawat isa, O Diyos. Ayan, Mama, gamitin mo God ang iyong lingkod si Pastor Jairus sa paghahayag ng iyong salita, ng iyong kalooban, Panginoon, at lahat ng iyong
plano sa Iglesia ni Dorius, ang FCGC Church. Ngayong umaga, Lord, wini-welcome namin, Panginoon, ang iyong dakilang presensya sa aming paligsahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Iskan muli po natin palakpakan ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! 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 Makaupo po kayo lahat, mga kapatid. Ang ating pong tema ay Faith Forward, Building for the Future. Tunay po, marami tayong pinagdaanan sa nakalipas sa taong 2025. Malimit po sabihin kanina ng ating mga kapatiran sapagkat tunay nga naman na may mga dumaan sa pagsubok, dumaan sa problema, dumaan sa kawalan, dumaan sa kahirapan, may mga namatayan ng mahal sa buhay tayo kapatiran. May mga nalugmok sa pagsubok na parang hindi na malulutasan, mga kapatid. Pero sadyang mabuti ang atin pong Panginoon. Hindi tayo pinabayaan, mga kapatid. Malimit ko naririnig sa mga testimony na akala ko hindi ko na malalagpasan, akala ko hindi ko na mariresolba, akala namin wala ng solusyon. Pero yung akala lamang ay tamang akala lang. Mabuti pa rin ang Panginoon. Nandito tayong lahat, mga kapatid, dahil sa kabutihan at biyaya ng ating Diyos. Na tunay na mabuti ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Marami mang nangyari sa taong 2025, mga kapatid. Mari hindi man namin alam sa Palawan, hindi alam ng North and South Luzon District, o bawat distrito hindi man po alam kung ano yung mga pinagdaanan. Pero alam ko po, mga kapatid, bawat isa sa atin ay mayroon pong mga pinagdaanan mahirap at masakit na pwede po naging mitsya na ang ating pong pananampalataya ay pwedeng nawala, bumawas, umonte, o yung ating pong paglilingkod sa Panginoon ay unti-unti pong mawala. Narinig po natin ang mga testimony, narinig po natin ang mga pasasalamat, narinig po natin ang mga handog na awitin sa Panginoon, bunga ng pagpapasalamat nila sa Diyos. Bunga ng pagbibigay, parangal, papuri sa ating pong Panginoon. At hindi lamang po sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon tayo ay pinagdadaanan at pinagdaanan. Narin po ang larangan ng politika at ekonomiya. Na sa taong 2025 ay marami pong mga naging suliranin ng ating bansa. At ang ating pamunuan ay alam ko pong hindi po may kakaila, mga kapatid. Hindi natin maitatanggi at hindi natin may kakaila. May problema at may naging problema. May pinagdaanan at may pinagdadaanan. Amen? Kaya nga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ang ganda ng ating tema ngayon. Kahit maging ako man ay nakarelate, mga kapatid. Faith forward. Nang ibig sabihin, mga kapatid, isang parira lang Ingles na sinasabi, mga kapatid, na may pagharap o pagkilos na inuuna ang pananampalataya. Sa ibang kahulugan, pag sinasabing faith forward, ito'y pinangungunahan ng pananampalataya, nakatuon sa pananampalataya, humahambang ng may pananampalataya. At alam ko po, ang bagay na ito ay hindi po natin dapat pagtakahan sapagkat tayong mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus na tinawag ng Diyos at nagsuko ng ating pong mga buhay sa Kanya ay dapat pong itong ginagawa. Na dapat tayo ay mayroong pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Nasabi ng Hebreo Kapitulo 2 na ating masdan, na ating tignan ang ating Panginoong Jesus. Nasabi ng Hebreo chapter 11, yung pananampalataya ay isang katibayan ng mga bagay na hinihintay. Ang katiyakan ng mga bagay na darating. Kung ang Biblia ang ating pag-uusapan, mga kapatid, kinakailangan meron pong pananampalataya. Kung Biblia ang pag-uusapan, mga kapatid, kinakailangan po may pagtitiwala sa Diyos. Kung Biblia po ang pag-uusapan, kinakailangan, mga kapatid, tayo po ay meron pong pananampalataya sa Kanya. Ang nakakatuwa nga, tayo mga taga-faith in Christ Jesus Church ay merong pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi natin kukwestiyonin. Alam ko may pananampalataya tayo kay Kristo Jesus. Alam ko may paniniwala tayo kay Kristo Jesus.
But mga kapatid, hindi po sapat na tayo ay may pananampalataya lamang na ang Diyos ay magpo-provide, na ang Diyos ay tutulong, ang Diyos ay tutugon, ang Diyos ay mananaig, ang Diyos ay magtatagumpay sa ating iglesia, sa bawat paglilingkod. Hindi po sapat ang pananampalataya lamang. Meron tayong partisipasyon, meron tayong gagawin, meron tayong paghakbang, meron pagsasakripisyo, meron paglalaan ng oras, may paglalaan ng panahon, may dedikasyon, may determinasyon tayong gagawin sa paglilingkod na ito sa ating Panginoon. Hindi lang natin sinasabi na ang pananampalataya ay manggaling lamang sa labi, kundi maging ekspresyon ng ating puso na anuman, saan man, kailanman, maglilingkod tayo sa Panginoon, magpupuri tayo sa Panginoon, sasamba tayo sa Panginoon, anuman ang pagdadaanan, anuman ang mangyari. Bagay na dapat lamang sa isang taong tumanggap at nagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Hindi po tayo nag-iisa sa bagay na yan, sapagkat ang ating mga naunang lingkod ng Diyos sa Biblia, mga kapatid, ay atin pong nakitaan ng pananampalataya. Sa makatwid, sa Hebrews chapter 11, na kung tawagin pa ay Hall of Faith, sapagkat nandoon yung mga lingkod ng Diyos na nagpakita ng kagilagilalas na pananampalataya sa Panginoon. Nandun si Abraham, nandun si Noe, nandun si Moses, mga kapatid, na sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagsunod sa ating Diyos, mga kapatid, sila ay nagtagumpay. Maganda nga po kung tayong mga taga-faith in Christ sa church o FCJC ay mayroong tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus. Pero dapat hindi lamang makita ang pananampalataya sa atin, kundi willing tayong mag-move forward, willing tayong makiisa sa nais ng Diyos, makiisa sa plano ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Sapagkat kung tatanungin po natin ang bawat isa sa atin, alam ko po na sasabihin natin, gusto naming lumago sa paglilingkod, gusto naming magpatuloy sa ministeryo, gusto naming lumago yung amin pong gawain sa iglesia, gusto namin na kami magkaisa, gusto namin na kami po ay magtulungan, gusto namin, pastor, na kami po ay magtagumpay. Ngunit kung ang ating pong pananampalataya ay nakasali ni Kristo Jesus, mga kapatid, yung pananampalataya lang yan, ayan, hindi lamang po natin dapat sasabihin. Hindi lamang natin dapat ipoproklama, idideklara, mga kapatid, kundi atin pong lalakaran. Ating ipagpapatuloy, atin pong gagawin. Kung ang ating mga naunang ninuno o lingkod, propeta ng Diyos, ay nagpakita ng kagilagilalas na pananampalataya sa ating Panginoon, ay sarili po nating dapat sundin. Kaya nga po, tayo ay taga-faith in Christ Jesus Church. Kung meron mang grupo ng mga Oneness Pentecostal sa buong Pilipinas na makikitaan ng pananampalataya talaga kay Kristo Jesus, dapat po tayo yun. Dapat mas tayo po ang makitaan ng totoong may pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus. Hindi man mawawala, may mga pagsubok tayo pagdadaanan, may mga pagsubok at problema tayo kinabibilangan, pero hindi na po natin ito dapat pagtakahan, sapagkat gaya ng sabi ng Biblia sa Santiago Kapitulo 1, mga kapatid, arihin ninyong buong kagalakan kung kayo man ay mahulog sa samot-saring tukso. Kung dumaan man tayo sa mga pagsubok, hindi po natin ito dapat pagtakahan, sapagkat ang sabi din ng Apostol Santiago sa Santiago chapter 1, sapagkat inyong nalalaman na ang pagsubok ay gumagawa ng pagtitiis, at inyong hayaan na ang pagtitiis ay magbunga ng sakdal na gawa upang kayo'y maging ganap. Kailangan ng pagtitiis, kailangan ng sakripisyo, kailangan ng pananampalataya. Bahagi ng paglilingkod natin, pastor man tayo o hindi, mga kapatid, ordinaryo miyembro man po tayo o hindi, ginagamit man tayo sa mataas na platform o hindi, visible man ang ating ministry o hindi, bawat isa sa atin ay meron pong pananampalataya at meron pong pagtitiwala sa atin pong Panginoon. At isang bagay na mahalaga, mga kapatid, ano naman po yung ating pagdadaanan? Ano naman po yung ating pong pagsubok na haharapin? Ang pinakamahalagang bagay, meron po tayong mabuting pananaw at magandang natatanaw.
I remember Gehazi sa 1st and 2nd Kings chapter 6. Si Gehazi na servant ni Elisha, mga kapatid. Nung sila'y lusubin na maraming kawal at maraming mga nakakaro, natakot si Gehazi na alipin ni Elisha. Kaya sabi niya sa kanyang Master, ano yung gagawin natin? Dahil maraming nakapalibot sa tent natin. And nag-pray yung lingkod ng Diyos. Nag-pray si Elisha, mga kapatid. And sabi niya, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, buksan mo ang kanyang mata. At nung mabuksan ang kanyang mata, yung kanyang paningin, nakita niyang bagamat maraming nakapalibot sa kanilang tent, pero mas maraming anghel ng Diyos, mas maraming kawal ng Diyos, ang mas nakapaikot sa kanila. Naalala ko rin yung kwento ng mga Israelita sa panahon ni Moises sa Numbers chapter 13. Sa Numbers chapter 13, inutusan ni Moses na magpadala ng espiya, 12, sa Kanaan, ng lupang pangako upang matiktikan ang lupa, makita kung talaga bang ito ay sagana o ano ang kalagayan ng lupang pangako o Kanaan. Sa makatuwid, inutusan ni 12, hallelujah, at nakita po nila kung ano yung lugar. And a report ng 10, mga kapatid, nakita namin matataas yung pader, nakita namin may mga higante, nakita namin sagana sa pulot at gatas yung lugar. May mga pananim doon. Kaya lang, ayaw na nilang bumalik. Pero may Joshua at Caleb na nagsabi, muli nating akyatin sapagkat malulupig natin sila. Dalangin natin sa Panginoon, buhay pa rin sa iglesia ang Joshua at Caleb. Buhay pa rin ang espiritu ng Elisha. Lord, open his eyes. Buksan mo yung kanilang mata. Nawa may Joshua at Caleb pa rin, mga kapatid, sa panahon ito na magsasabi, kaya natin to. At church, maaaring mayroong hindi maniwala sa atin, maaaring mayroong hindi pwedeng komisyon, mga kapatid, pero nais ko sabihin ang bagay na ito, kakayanin natin sa taong ito, kakayanin natin sa nausunod na taon, kakayanin natin sa pagdaan pa ng ilang panahon. Pwede sabihin natin, Pastor, kulang yung materyales. Pwede sabihin natin, Pastor, hindi natin kaya, maliit ang grupo. Pwede natin sabihin, Pastor, hindi natin kaya kasi wala po tayo ganitong bagay. Pero kaya ng Diyos, hindi tayo mababayaan ng Diyos, hindi tayo pakukulangin ng Diyos, hindi tayo ipapahiya ng Diyos. Hallelujah. Kung noong unang panahon, sinamahan ng ating mga lingkod ng Diyos, naitaguyod ang iglesia ito, mga kapatid. Although maraming pagsubok, I know maraming pag-uusig, pinisyon ang grupong ito, pinatikos ang grupong ito, mga kapatid. Pero naniniwala po ako, sinamahan sila ng Diyos, kaya nga umabot na ng 42. At kung sinamahan sila ng Diyos sa unang taon, pangalawa, 10 years, 20 years, at 30 years na paglilingkod, mga kapatid, sasamahan din tayo ng Panginoon sa paglilingkod na ito habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay naglilingkod, habang tayo ay nananatili sa atin po, Panginoon. Pwede may mga matataas na pader, kagaya ng lupang pangako, pwede may mga higante, pero kakayanin po natin dahil kasama natin ang Panginoon. We are well able to overcome it, sabi ni Joseph, ni Caleb. Kakayanin po natin. Lahat ba magsabi, kakayanin natin? Kakayanin natin. Come on, kakayanin natin. Kakayanin natin. Sabi nga ng kanta, posible kahit imposible, kaya kahit di na kaya sa Panginoon. Amen. Sapagat walang bagay na hindi pagyayarihin ng Diyos, sabi ng Lucas chapter 1. Lahat po ay kayang gawin ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nating lupigin, kaya nating magtagumpay sa buhay at paglilingkod na ito, mga kapatid. Dahil kasama po natin ang Diyos. Alisin natin yung negatibong pananaw o
o negative mindset sa buhay natin, mga kapatid. Alisin po natin, mga kapatid, yung bagay na pwedeng makasira habang tayo naglalakbay tungo sa paglilingkod sa Panginoon sa hinaharap, mga kapatid. Nawa po, alisin po natin ang mga bagay na hindi po tama at hindi makakatulong sa ating organisasyon upang tayo ay lalo pang lumago, mga kapatid. Sapagkat maliit na nga lang ang ating organisasyon at kung hindi po tayo magtutulungan, baka itong maliit na ito ay mas lalo pang lumiit. Itong konti na ito ay mas lalo pang pumonte. Bagay na hindi po tayo dapat pumayag. At maging ako man ay hindi ako papayag sapagkat dito ako namulat sa paglilingkod na ito. Hindi ko papayagan, mga kapatid, na masira ang organisasyong ito, mga kapatid. Kundi gusto ko maipagpatuloy ito sa abot ng aking kakayahan, sa panalangin man, sa gabay man bilang pastor, mga kapatid. Sa moral man na pagpapayo, spiritual na bagay na pwede ko mai-contribute. Bakit? Ito yung aking tahanan. Nawa matutunan tayong ipaglaban yung ating pong tahanan. Kung saan tayo nakakain ng mabutit, mainam na pastulan, ipaglaban po natin ang ating sariling atin. Hallelujah. Kaya dapat po tayong magpatuloy. Dapat po tayong makiisa. Dapat po tayong makilahok sa ikalalago ng ating iglesia. Kaya nga hindi lang faith forward, building for the future. Hindi lamang sapat na may pananampalataya tayo para sabihin natin kaya ng Diyos at kakayanin ko. Makiisa tayo, makilahok po tayo sa bawat programa, makiisa tayo sa hangarin ng pamunuan na mag-akin ng kaluluwa at makapagtatagpa ng maraming iglesia sa buong Pilipinas hanggang makaabot ng ibang bansa. Amen? Taas po ang kamay ng willing makiisa sa hangarin ng pamunuan na lumago ang gawain ng Diyos. Kaya lang, may mga bagay na pwedeng gumulo sa atin, lalo tigit kapag binumulo tayo ng nakaraan. May mga bagay po na pwedeng pahinain yung loob natin dahil bahagi ng nakaraan. May mga bagay na pwedeng komisyon sa atin dahil bahagi ng nakaraan. May mga bagay na pwedeng magpahina sa atin dahil bahagi po ng nakaraan. Pero gaya ng sabi ni Paul sa ibang translation, forgetting what lies behind and reaching forward what lies ahead. Hallelujah. Amen. Nililimot ko yung mga bagay na nasa likuran. Proseso, hindi agad-agad, hindi madali, pero nililimot niya, sabi niya. Ginagawa niya ng paraan. Dumadaan siya sa proseso kung may proseso man. Hindi madali. Sabi nga kayo ni Sister Jerling, mahirap mag-move forward, mahirap mag-move on. Lalo tingin kapag ka merong sakit na dinulot. Mahirap talaga, mga kapatid, kalimutan. Pero hindi porket, mga kapatid. Sabi nga po, mahirap naman talaga magpatawad. Yes, forgiveness is hard, but forgiveness is possible. Forgiveness is possible. Nasaktan ka man, pero sa ibang bagay, nakasakit ka rin. Nabiktima ka man, pero sa ibang bagay, nambiktima ka rin. Walang tulak kabigin sa atin. Hindi tayo lahat ay perpektong tao. Hindi tayo lahat ay matuwid na tao sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Kaya dapat tayo umunawa, dapat tayo magpatawad. Ano sabi ng Lord's Prayer? Patawarin mo ako, Ama, patawarin mo kami, gaya ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Ibig sabihin, tinuruan tayo ng ating Panginoong Yesus na magpatawad po tayo, mga kapatid, dahil tinatawad lang din tayo. Yes, forgiveness is hard. Hindi ko po yan ikinakaila, but forgiveness is possible. Amen. Lalo kung ibibigay mo sa Panginoon at ang layunin mo talaga magpatuloy, alang-alang sa kapayapaan. Mismong ating pong leader, ang ating pong bishop, ang siyang nagsisilbing huwaran para sa atin. Nasabi niya doon sa ating seminar, mga kapatid, para po sa kabatiran po ng lahat, kalimutan na natin kung kinakailangan kalimutan. Ay, wala. Hindi po sila naniniwala, bishop.
Ayaw po ata nila. Kalimutan na kung kinakailangan kalimutan. Patawarin kung kinakailangan patawarin. Unawain kung kinakailangan unawain. Tulungan kung kinakailangan tulungan. Forgetting what lies behind and reaching forward what lies ahead. Habang pinaproseso natin marahil ng mga bagay-bagay, habang iniisip natin kung ano yung pwedeng mangyari mga kapatid, let us build something great. Let us build something good. Let us build something remarkable para sa future at para sa kaharian ng Diyos. Gumawa po tayo para sa isang mabuting paglilingkod. Gumawa po tayo ng isang remarkable o tatak ng iiwan ng legasiya sa paglilingkod sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Nakita ko po kanina yung mga bata. Nakarelate ako sapagkat alam ko po, dumaan din ako sa bata at alam ko, isa rin ako doon sa mga naghahandog ng awitin. And papayag po ba kayo mga kapatid na yung mga bata ito pagka lumaki, makita nila ang ating organisasyon na wasak, watak-watak, at walang patutunguhang direksyon, mahabag nawa tayo sa mga susunod na henerasyon. Mahabag nawa tayo sa mga susunod na young people, susunod na mga ministers and workers ng church. Na kung dadagdan nila yung organisasyon at pamunuan, mga kapatid, wala nang pag-asa maibangon. Huwag nawang mangyari. Ayaw natin mangyari, mga kapatid. Kundi tayo lahat magkaroon ng iisang espiritu, gaya ng iisang pananampalataya, iisang Diyos na ating sinasamba, at iisang bautismo ating tinanggap. Yes, masaya po tayo. Alam ko po, masaya rin po kayo sa naaabot ngayon ng FCJC. Masaya po kayo sa nangyayari sa FCJC. Pero sa kabilang side, nalulungkot tayo sapagkat hindi natin may kakaila. I'll be honest with you, mga kapatid. Hindi natin may kakaila, may problema. At nagkakaroon ng problema ang ating pong pamunuan. Nagkakaroon ng problema ang ating pong organisasyon. Amen. Kung may alam tayo, everybody say amen. Sabi ko na nga po ba, hindi lang po ako mag-isa ang may alam. Alam ko po, may alam po kayo. Nakikita. Grabe naman. Nakikita natin yun. Nararamdaman natin yun. Sa kabila ng mga naitatayong kapilya sa iba't ibang iglesia, sa kabila ng mga kaluluwang nababautismo sa pangalan ni Jesucristo, sa kabila ng mga bagong na itatalagang manggagawa, hindi may kakaila, may problema. Merong hindi magandang pangyayari. Naalala ko po tuloy yung investigasyon sa flood control. Last July 2025, after ng sona ng ating pong Pangulong si Bongbong Marcos, na-expose mga kapatid yung mga flood control anomalies, flood control projects, yung mga corruption mga kapatid sa ating pong bansa. Tumagal ang investigasyon hanggang sa bahagi ng investigasyon mga kapatid ay may mga lumitaw na pangalan na mga sangkot di umano o allegedly sangkot na mga opisyales ng pamahalaan, local and national officers or officials mga kapatid. Nandun na, nagsilitawan na ang lahat mga kapatid. Pero ano ba naging ugat ng lahat ng ito? Dahil sa mga trahedyang nangyari, baha, lindol, landslide o pagguho ng lupa, nakita yung mga project na substandard. Nakita yung mga tulay, mga kapatid, substandard, yung kalsada substandard. Ghost project. Pinontuhan ng malaki pero hindi maganda yung quality. Madaling natibag, madaling nasira. Why? Kasi part ng investigasyon na laman, kinurap yung pondo. May katiwaliang nangyari. May pagtataksil sa bayan.
And alam niyo, church, tayo as manggagawa, hallelujah, tayo bilang workers ng Church of God, tayo bilang mga mananampalataya na gumagawa sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Di ba si Hezekiah po, nakulong? May mga member ng DPWH na nakulong, mga district engineers, mga undersecretary, namuno noon sa DPWH, nakulong. Napatunayan nagkasala. Bakit? Kasi nung panahon nila, may pondo, may inilaang proyekto, hindi ginawa ng tama. Kaya maraming kababayan natin ang nasalanta, maraming kababayan po natin ang nawalan trabaho, maraming mga kababayan po natin ang nahirapan dahil sa katiwalian at korupsyon, dahil sa hindi magandang ginawa. At kung tayo rin bilang mananampalataya, tayo rin na naglilingkod sa Diyos, tayo na gumagawa sa Panginoon, tayo tinawag para maging manggagawa at tinawag para gumawa. At kung hindi natin gagawin ang ating dapat gawin nang hindi, hallelujah, kung hindi natin gagawin yung bagay dapat natin gawin sa harapan ng Diyos at magkaroon ng problema sa kanyang banal na gawain, magkaroon ng problema sa kanyang upasan, mananagot tayo sa Diyos. Maring hindi man makulong kagaya ng Diskaya, pero yung ating hukom ay pwede munang madismaya. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapapulingkod ng Diyos at mga kapatiran ng lingkod ng Diyos, gumawa tayo para sa gawain ng Diyos. Magtulungan tayo para sa gawain ng Diyos. Kung hangad natin ay paglago ng iglesia, kung hangad natin ay pagtatagumpay ng gawain ng Diyos, dapat walang korupsyon, dapat walang kompetisyon, dapat walang pagkakampi-kampi, dapat walang inggitan, dapat walang pagtataksil, dapat walang paninira. Ay, kung sabihin ito na may paggalang at pagpapakumbaba, wala dapat ang mga bagay na yon sa mga totoong tinawag na Diyos. Come on. Hallelujah. Dahil kung gagawin din natin yung ginawa nila, mga kapatid, na hindi na pagkatiwalaan sa mabuting pagkakatiwala, mananagot tayo sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Kung gusto niyo ba na managot tayo sa Diyos, gayong tayong mga manggagawa sa iglesia, hindi lang ako nanganguusap sa mga pastor ang kagaya ko, kundi bawat isa sa atin, tayo ay mga manggagawa ng Diyos sa kanyang ubasan. Tayo mga ginagamit sa kanyang gawain. Papayag ka bang sirain mo ang gawain ng Diyos? Papayag ka bang, hallelujah, mawasak mo ang gawain ng Diyos? Papayag ka ba, maati mo ba sa puso mo, hallelujah, na hindi mo ginagawa yung tama, na hindi mo ginagawa yung mabuti? Anong sabi ng ating mahal na Pangulo ng Sola? Mahiya naman tayo. Come on. Mahiya naman tayo. With all humility and love and respect, mahiya naman tayo. Hallelujah. Napakataglay ng sinabi ni President Bongbong Marcos. Sabi niya, mahiya naman kayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Church, I have tried to hurt your flesh, to kill our pride. Kasi maaari po sabihin ng mga sa atin, anong karapatan mo sabihin ang bagay na yan? Anong authority mo sabihin ang bagay na yan? I'm part of FCJC. Concern ako sa FCJC. Lehitima ako FCJC. Kung baka ng pag-uusapan, legitimate ako kung legitimate lang. At kahit mabigat sa ating sabihin ito, kahit mahirap sa ating ipangaral ito, mga kapatid, nandito po tayo, mga kapatid, para mangaral ng salita ng Diyos, hindi para magpalapad ng plataforma.
Hindi pa para umayon sa gusto ng iba. Hindi para makiisa sa gusto ng ilan. Hindi. Kung si Bishop nakaraan na atasan sa teaching ng seminar, tayo po naatasan sa preaching sa araw na ito. At nandito po ako para ipangaral po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Magpatuloy tayo. Sama-sama tayo maglingkod. Sama-sama tayo magpatuloy. Sama-sama tayo magtaguyod ng gawain ng ating pong Panginoon. Huwag tayo magpapa-apekto sa mga nakalipas. Mag-focus tayo sa future. Bakit? Sapagkat maraming inilaan ang Diyos sa taong ito ng pagpapala at biyaya sa buhay natin, mga kapatid. Kalimutan na natin ang nakalipas, hallelujah, sapagkat wala din namang tulak kabigin sa atin. Kalimutan natin kagaya na sinasabi ni Pablo sa Philippians chapter 3. Forgetting what lies behind and reaching forward what lies ahead. Ay huwag tayo magpa-apekto sa mga bagay na nakalipas. Mahirap, pero kailangan natin magpatuloy. Kaya mahirap, pero sabi nga ng Bisaya, kailangan natin magpadayon. Mahirap, pero meron pong nakasalalay at meron tayong isinasaalang-alang. Amen. Biktima ka man ng masakit na salita, biktima ka man ng hindi magandang trato, kalimutan mo na. Ipagpasa Diyos mo na. Ibigay mo na sa Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos. Hayaan mo ang Panginoon ang dumante. Hayaan mo ang Panginoon ang magbigay ng justisya. Hayaan mo ang Panginoon. Ikaw na lingkod ng Diyos. Ikaw na naglilingkod sa Diyos. Magpatuloy ka. Mag-focus ka para sa hinaharap. Dahil tinawag tayo ng Panginoon para magpatuloy. Tinawag tayo ng Panginoon. Sabi ka ng isang awitin, ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa iyo ay iniatan. Yes, walang perfectong lingkod ng Diyos, walang perfectong Kristiyano, mga kapatid, pero dapat nating lakaran ang sinasabi ng Panginoon. Kailangan nating sa buhay ang sinasabi ng ating pong Panginoon. Kalimutan mo na ang mga bagay nito. Mag-focus ka. Magpatuloy ka. Kaya ang sinasabi ng caption ng ating Central Church na mabasa ko, nakapost sa FCJC Letter Chapter, yung invitation natin nakaraan. Nabasa ko yung content ng caption, ang sabi doon, mga kapatid, sa temang ito ay pinagtitibay ang pagkakaisa, paglilingkod at pananampalataya habang patuloy na humahakbang patungo sa hinaharap na nakaugat kay Jesucristo. Ibig sabihin, ang pamunuan nagnanais sa pamamagitan ng fellowship na ito, mga kapatid, mayroong mabuong pagkakaisa. Ang bagay na sasabihin ko rin, na hindi lamang ito dapat maging moment para magkita-kita ang bawat distrito. Hindi lang natin ito gagamitin para magkaroon tayo ng bonding, magkaroon ng magandang memory sa 2026, kundi gagamitin natin ang bagay na ito para pagtibayin yung pagkakaisa, makakuha ng kalakasan sa ibang iglesia, makakuha ng inspirasyon sa mga iglesia, mag-asunto, magkaayos. Dahil ito ang layunin ng paglilingkod natin sa Diyos. Ito ang layunin na ating pagsamba sa Diyos. Ito ang layunin ng sabi ng Romans chapter 12. Ipinamamadhin ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habang ni Kristo, na inyong ihandog ang inyong sarili bilang isang haing buhay, banal at kaaya-ayon sa Diyos, na sa inyong katapatang pagsamba. This is the way of your service. Hallelujah. Kaya panawagan po natin na hindi lamang magtapos yung capsule sa caption. Magkaroon ito ng action at magkaroon ng determination na lakaran itong bagay nito. Pinagtibay ang pagkakaisa, pinagtibay ang pagtutulungan, pinagtibay ang pagsasamahan bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Hindi lamang dapat maging caption o pamagagal sa Facebook natin, kundi lakaran natin yan bilang Kristiyano, bilang taong naglilingkod sa ating Panginoon, na sa ngalan ka naman ang paglilingkod, sa ngalan ng pagkakaisa, sa ngalan ng kapayapaan, isasantabi ko kung ano yung meron ako, isasantabi ko kung ano yung nararamdaman mo, isasantabi ko kung ano naman yung feeling ko sa bagay na yun. Hindi magpapatuloy ako
Sa Diyos ang papuri, hindi natin tinataas yung tao. Mismo ang ating mahal na obispo na mismo nagsasabi sa atin at nagkwento sa amin. Mag-isa man ay may pinagdaanan sa iba't ibang grupo ng mananampalataya. Minsan pinesyon, minsan minasama, minsan minaliit. Pero handa sa magpatawad, handa sa makipagtulungan, handa sa pumabot, alang-alang sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kasi kung iisipin mo nga naman yung ginawa sa'yo lagi, mapipigilan ka sa gusto mong gawin at pinapagawa ng Diyos. At yung blessing na hinanda sa'yo ng Panginoon, hindi mo maaabot yun kasi lagi ka nakatingin sa likod. Forget those things which are behind and let us reach forward for the things which are ahead. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. Sabi ko nga kanina, si Bishop pinaatasan magturo sa atin ng arahan. Pero dito po tayo ngayon to preach the Word of God. And I'm here to preach to you, mga kapatid. Nandito ko para ipangarap mo sa atin. Huwag kang papayag may pumigil ng momentum na meron ka ngayon. Huwag kang papayag na may pumigil ng ginawa mo nakaraang taon at ipagpapatuloy mo ngayong taon. Huwag kang papayag na merong humusga lang sa iyo. Magpatuloy ka. Huwag kang papayag na tumigil ka na lang sa kahinaan mo na yan. Huwag kang papayag na pigilan ka na lang. Huwag kang papayag na tanggalin nila yung apoy na meron ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag kang papayag na hindi ka nakakarating sa paroroonan natin. Huwag kang papayag na may humarap sa iyo. Huwag kang papayag. Magpatuloy ka. Magpatuloy tayo lahat sa ngalan ng paglilingkod sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Yes, pwede maalala mo pa. But you can change the way you remember it. Pwede mo maalala, pero maganda na yung storya. Wala na yung sakit, wala na yung bitterness. Kundi pasasalamat na sa Panginoon. Salamat, Lord, naging learning sa akin yun. Again, hindi na ako naungusap sa pamunuan, sa mga magagawa ko sa iglesia. Mag-isa bawat isa sa atin, mga kapatid. Let us reflect. Ano yung mga bagay dapat natin kalimutan? At dapat na nating harapin na may pagkakaisa. Ano yung mga bagay na kinakailangan isang tabi na? Ano yung point of view ko na pwedeng hindi naman talaga makatulong? Ano yung prinsipyo ko na pinangahawakan na nagiging dahilan para magkawatak-watakan? Alisin na natin yung mga kapatid. Bagong taon, bagong hamon, bagong simula. Huwag na natin hayaan maulit pa yung mga bagay na nangyari sa taong 2025. Binigyan na tayo ng Diyos na panibagong taon. Ibig sabihin, panibagong plano. Let us build for the future. Gumawa tayo para sa hinaharap, para sa magandang layunin ng ating Panginoon, para sa kanyang kapurihan. Kaya sabi ni Pablo, verse 14, nagtutungulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos. Kaya nga magandang marinig, hindi ka tinawag ng bishop natin, hindi ka tinawag ng presbyters natin, hindi ka tinawag ng pastor natin, tinawag ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos. At dapat enough na yun na gamitin po natin yung dedication and motivation na magpatuloy tayo sa dakilang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ikaw man ay presbyter, ikaw man ay musician, ikaw man ay, sabi ko nga, visible mo hindi ministry mo. Magpatuloy ka alang-alang sa pagtawag ng Diyos. Amen? Amen, church? Bakit? At the end, ministry ito ng Panginoon. Gawain ito ng Panginoon. Sabi nga kanina, hindi ito patungkol sa tayo family. Hindi rin ito sa Lanera family. Hindi rin ito sa kung sino man. Hindi ito sa atin. Kundi tayo pinagkatiwalaan lamang ng Diyos. Gawin natin yung sinasabi ng ating boss. Gawin natin yung sinasabi ng ating Diyos. Bilang katiwala. At tayong lahat ay papanaw. Tayong lahat ay ililibing.
tayo lahat ay babalik sa lupa. Walang titulo, walang posisyon na pwede nating sabihin sa harapan ng Panginoon, kundi yaon lamang ating ginawa. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, kinakailangan tayong lahat ay mahayag sa hukuman ni Kristo upang tanggapin ang gantimpala na ginawa natin, mabuti man o masama, hayag man o lihim. So kung tayo haharap sa ating pong Panginoon, mas naisin natin humarap tayo sa Diyos, malinaw ang ating konsensya, maayos yung ating ginawa. Wala tayong inapak ang tao, wala tayong inargabyado, wala tayong inagawan ng karapatan, wala tayong inagawan ng posisyon. Kundi malinis ang ating konsensya at malinaw ang ating pag-isipan. Naglingkod ako sa iyo, Panginoon, nung ako'y nabubuhay. Anong sabi niya sa Matthew chapter 25, sa parang ng talent? Anong sabi niya sa 5, na ipinalakal at naging 10, at doon sa 2 na ipinalakal naging 4, sabi, mabuti, tapat na alipin, makisa ka sa aking kagalakan. Yung isang pagamat, tinago, pero actually, hindi pinag-uusapan doon yung amount. Yung pinag-uusapan doon, paano mo ito ginawa at kanino mo ito ginawa. Lahat tayo binigyan, mga kapatid, marahil na iba ito binigyan ng 5, 2. Huwag na tayo maingit, huwag na sumama ang ating kumuloob. Actually, ang deserve natin 0, hindi 1. Wala tayong karapatan na tumanggap sa Panginoon. Lahat ay biyaya naman ng Diyos. At ano man ang tinanggap mo sa Panginoon, ano man ang bagay na yan, i-multiply mo, gawin mo para sa Panginoon. Siya ang magbibigay sa'yo ng appreciation, siya ang magbibigay sa'yo ng gantimpala, siya ang magbibigay sa'yo ng recognition. Magpatuloy ka lang na may pag-ibig at pagpapakumbaba. Kumilos ka lang ayon sa kalooban ng Diyos. Sa huli, ang magtatagumpay, ang magtitiis ay magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong Panginoon. At marinig mo yung katagang good and faithful servant, welcome to my kingdom. Amen. Amen, church. Nandiyan po ba kayo? Kung susumahin natin lahat, napakaiksi ng buhay para sayangin natin sa walang kwentang bagay. Sa totoo-tosin lang, mga kapatid, napakaiksi ng buhay at maiksi na rin ang panahon natin habang tumatagal. May mga sinasabing malapit nang bumalik ang ating Panginoong Yesus sa nalalapit ng panahon. Tayo magkaisa. Tayo magtulungan. Kaya nga, na-appreciate ko yung ating pamunuan. Na-appreciate ko yung ating bishop. Ganoon na lang yung kanyang pagsisikap na tayong lahat ma-mentor, tayong lahat maturuan. Mga bagay na hindi na dapat ituro, itinuturo pa. Mga bagay na dapat ipaalala, ipinapaalala pa. Para tayong bata na bumabalik sa pasimulang aral. Pero ganoon na lang yung kanyang pagsisikap at kanyang pag-ibig na tayo ipagbukturis sa pagkakaisa. Si Kristo lang iharap tayo sa Diyos na nagkakaisang tunay. Na yung faith in Christ Jesus Church, hindi lang may faith kay Jesus Christ, kundi may unity as one body of Christ. One body, sabi nga na nakinarinig po panaran. Sabi ni Reverend Joel Urshan, sabi niya, do not call yourself oneness if you are dividing the body. Huwag daw natin tawagin ang sarili nating oneness kung pinaghahati-hati natin ang katawan ni Kristo. Kaya sabi doon sa seminar nakaraan, doon sa mga pagtatalo, doon sa mga pagkakapi-kapi, pagkakabahagi, mga patandaan nyo na ito'y nasa laman pa. Wake up, church! Panahon na para magseryoso tayo. Panahon na para magtulungan tayo. Ano man ang pananaw mo sa politika, ano man ang pananaw mo sa buhay, ano man ang atas mo ng pamumuhay, iisa lang tayo kay Kristo Jesus. Kaya nga, salamat sa Diyos na sa grupo tayo ng mga oneness. Naniniwala sa iisang Diyos, iisang bautismo, at iisang pananampalataya. Ang sakit naman marinig kung oneness tayo,
naniniwala, nagtataguyod, nangangaral ng isang Diyos sa tao, yun wala tayong pagkakaisa. Mahirap mangyari ang bagay po na yun, mga kapatid. Huwag nawang mangyari. Kundi gisingin nawa ng Diyos mula kanina, mula kahapon, mula ng Friday, gisingin nawa ng Diyos ang ating mga natutulog na isipan, mga natutulog na puso at konsensya, mapagabag nawa para sa gawain ng Panginoon. Na alang-alang sa pagkakaisa at kapayapaan. Dahil tayo ay gumagawa, nagpaplano para sa hinaharap. May mga susunod na henerasyon ng mga kabataan. May mga susunod na henerasyon ng mga manggagawa, mga kapatid. Maganda makita ng mga batang ito na yung FCJC, kinamulatan nila ngayon ay sa parang FCJC, dadatnan nila, pagtanda nila sa darating na panahon. Na mayroong pagkakaisa, na kayang ingin ang lahat, na kayang hawakan ang lahat, may iisang puso, may iisang habag, na mag-akin ng kaluluwa, na tumulong sa pananalangin, na tumulong sa pag-aakay, para ang mga tao ay mailapit pabalik kay Kristo. Hallelujah. Amen, church? Samantalin natin itong bagay na ito, hindi lamang para magkaisa po tayo na magkita, kundi magkaisa po tayo ng diwa at isipan. Magkaisa ng puso. Ano yung hangarin mo? Sige, gusto ko rin maging hangarin yan. Ano yung plano mo? Gusto ko rin maging plano yan. Sige, meron akong alam na pwede kong ibigay sa iyo. At ikaw ay meron din alam na pwede mong ibahagi sa akin. Pagsama-samahin natin ang bagay na ito. Kung makakatulong naman, kung makakapagpaunlad naman, kung makapagtataguyod naman, pagbigyan natin alang-alang sa kapayapaan. At the end, ito'y gawain ng Diyos. Ito'y iglesia ng Diyos. Ito'y ministry na ating Panginoon. Let us build something good, great and remarkable for the future and for the kingdom of God. Amen. Amen, church. Just give your life to Jesus. Magkaisa tayo lahat. Ako po, bilang inyong lingkod ni Kristo, namamanig sa inyo at ako nakikiusap, mga kapatid. Nawa, itong panahon na ito, mga kapatid, nakita ko yung FCJC, na mabuti at natahak, sabihan ng Panginoon. Although may problema, hindi perfecto. Dalayan ko sa Panginoon, sa mga susunod na magiging kagaya ko, batang manggagawa, batang mananampalataya kay Kristo, na makita pa rin ang FCJC. Ganito. Sana po, pakiusap ko po yan sa lahat sa atin. Tandaan po ninyo, mga kapatid, marami pwedeng ibang grupo na pwedeng kumuha sa atin. May ibang grupo pwedeng lipatan ng ibang kapatiran kapag hindi nakita yung maayos na kalagayan sa iglesia. Masakit yun sa parte natin. Masakit yun sa part ng pamulaan especially. Na bakit nga naman sa kabila ng pagtatrabaho, pagsisikap, panalangin, pagbibigay ng example, mabuting halimbawa, bakit gano'n na nangyayari? Huwag naman pahintulutan ng Panginoon. Kundi makita pa rin ng mga susunod na kabataan na si Jason na nakakaisa, nagtutulungan. Tatanda tayo lahat, lilipas tayo, mamamatay tayo sa iba't ibang kaparaanan. Pero dalayan ko sa Panginoon, maging mabuti tayong kalitiwala. Kung gusto natin, mga kapatid, na maging matibay yung pundasyong ginagawa natin ngayon, at makarating ito sa mga susunod pang henerasyon na matibay pa rin at hindi basta-basta nauugat na wawasak ang pundasyon. Alisin natin ang kompetensya, alisin natin ang inggitan, alisin natin mga kapit ang pagkakabahabahagi, alisin natin ang pagkakawatak-watak, alisin natin ang pagtataksil sa isa't isa, alisin ang pagtataksil sa pamunuan. Kundi magkaisa tayo. At bakit? Sapagkat ang sabi ko kanina, tayong lahat
ay kamanggagawa ng Diyos. Tinawag ka lang ng Panginoon. Kung nakakapag-build ka ng mga manggagawa, inalaw lang yan ng Diyos. Kung nakakapagbukas ka ng maraming gawain, inaalaw lang yan ng Diyos. Kung maraming kaluluwa ka na kahit maraming ka na mabautismohan, inaalaw lang yan ng Diyos. Pero ito'y gawain ng Diyos. Ito'y ministry ng Diyos. At ang nais niya, ang kanyang iglesia, ay na kanyang walang dungis, walang kapintasan, sa kanyang pagbabalik. Amen. Hallelujah. Tayo po tayo lahat. Pwede ko sa magdali ng pangkataon ito mga kapatid. Tawagin ko yung aking mga kamanggagawa sa iglesia.